Suspendido pa rin ang pasok sa maraming paaralan sa Mindanao kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa kabuuan, may 3 milyong estudyante ang apektado. Kaugnay niyan at update tayo sa unang 3 araw ng balik eskwela, paparayan po natin Department of Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa unang hirit. Asik Andaya, ilang paaralan sa Mindanao ang napinsala sa pagyanig ng lindol itong Lunes? Saang mga lugar po ito? Opo, lahat po actually ng 6 na region sa Mindanao po ang apektado nito at ang pinaka-apektado talaga ay ang Soc-Sargent o yung tinatawag natin na Region 12. Opo. As of last night po, Igan, ay 554 schools ang apektado po nito. Yun yung may mga minor damage, major damage at totally damaged. Hanggang ngayon po ay ina-assess pa po natin ang iba-iba nating mga struktura para ma-determine natin ilan talaga ang apektado doon nitong lindol. At kamusta ang epekto nito sa mga mag-aaral? Kasi simula lang po ng pasukan. Yun na nga, Igan, nakita natin sa iba't ibang mga video kung paanong naalarma ang ating mga bata, ang ibang umiyak, nagtatakbuhan. Kung kaya ang tinitingnan natin dito habang wala pa sila sa paaralan ay nakikipag-ugnayan tayo sa DSWD para mabigyan sila ng kaukulang psychological first aid. Yun din kasi ang gagawin natin pagpasok nila sa klase or sa mga pagkakataon na pwede nang i-declare ng ating mga LGU dyan na pwede nang pumasok. Yun po muna ang ating tinitingnan kasi ang sabi nga ni Presidente at ni Secretary Sani Angara, yung kaligtasan muna ng mga bata ang kailangang tutukan. Pero tuloy ang pag-aaral nila through online? This week, Igan, hindi muna. Kasi muna. kailangan okay muna sila, ang kanilang mga bahay. Ang iba po kasi nating mga estudyante at mag-aaral ay nasa labas pa, hindi sila mapunta sa kanilang mga bahay kasi may mga aftershocks pa eh. Yes. So tinitingnan pa po natin yun. Yun muna. And then siguro by next week kung humupa na po, ay tsaka po natin sila bibigyan ng kanilang mga kailanganing mga aralin. Okay. Sabay ba yung rehabilitasyon o magtatayo na ng bagong eskwelahan? Ang iba po, depende po kasi, ang iba ay pwede namang minor repairs lang at ang iba naman ay talagang hindi na po pwedeng magtayo ng mga eskwelahan. Kung kaya, isasama natin ito sa mga itatayong mga gusali. For the meantime, meron tayong tinatawag na learning continuity space para doon sa may vacant area ng eskwelahan, doon muna natin itatayo. Okay, kamusta assessment natin ngayong linggo na nagsimula ang pasukan? Generally, Igan, maayos naman tayo, matiwasay at organisado po. Except lang po talaga doon sa Mindanao areas na nagkaroon ng lindol. Okay. Isa ko sa tinalakay namin ngayong linggo, yung pag-announce mo ng class suspension. Para marami pong mas nalito at hindi naging simple ito. Meron ba mga pagbabago, adjustment, ASEC? Ang class suspension kasi, kahit naman doon sa ating inilabas na DepEd order, ay granular po ito. Depende po sa sitwasyon doon sa Mindanao. So, makikipag-ugnayan din po tayo sa LGU doon kasi silang mas nakakaalam kung ano talaga ang sitwasyon doon sa kanilang mga lugar. Okay. Maraming salamat. Department of Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Ingat po. Salamat. Thank you.